morning. Morning. Mahaba na naman yung prepare ko. Kala ko maiksi. Kasi busy ako. Di ba, minsan-minsan, katulad nga ng mga nabanggit ni nanay, isa sa mga word na nagrema sa akin sa sharing ni nanay is yung manalangin at saka yung hindi pagre-reklamo. Kaibahan namin ni nanay, mareklamo po ako. Nagre-reklamo ako sa Panginoon. At hindi naman ito yung reklamo na dapat tumigil ka na sa pananampalataya mo. Marami sa Bible, mababasa natin yung reklamo is sa paraan ng lamentations. So, natutuwa ako kay nanay kasi may puso siya na may mababang loob siya. Diba? Hindi siya magde-demand ng gusto niya. Kasi tayo, may ugali tayo na, Lord, sagutin mo yung panalangin ko, ngayon na. Diba? Ngayon na. So, dun tayo na pro-frustrate. So, dapat papangalanan ko yung ating pag-uusapan ng frustrations. Pero, dahil nga busy ako talaga this past 2 weeks, at saka, kung napapansin ko din, na kapag ka may ginagawa ka, may project ka para sa Panginoon, dun din yung plano ng kaaway, ini-intensify din niya. So, bibigyan ka niya ng sakit, bibigyan ka niya ng worries, di ba? Bibigyan ka niya ng anxieties, bibigyan ka niya ng pinaka-busy panahon para sa trabaho. So, pag pinagsabong-sabong mo na yun, nagkakasakit ka. Kakaroon ka ng, kumbaga, inefficiency, at saka, doon na rin papasok yung pagre-reklamo. Well, this time naman, hindi ako nagre-reklamo. Kinakailangan ko lang i-manage yung time ng tama. So, ang mangyayari, may mga listahan ka ng mga gagawin. This will also serve as introduction doon sa ating pag-uusapan na superposition na supposed to be ay frustrations. Meron kang mga topmost list of priorities. So, let's say, maglagay ka ng 1 to 10. And minsan, nailalagay natin sa number 1, yung pinakagusto natin. Pero pwede naman siyang ilagay sa pang 10. So, meron kang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Pero talagang gusto mo yung 10 mauna, inuuna mo tuloy siya sa harapan. Marami ka na sana ng wins doon sa mga list ng to-do things mo. Pero dahil yun ang pinakamahirap at yun ang gusto-gusto mo talagang matapusan, inuuna mo. Pero sabi ng Panginoon, mayroong mga bagay na mas dapat tayong unahin. Katulad ngayon, marami akong backlogs sa office. Nagkataon naman, dati pa isa-isa lang yung projects ko. All of a sudden, 3 bigla. Nakita niyo yung timing, no? Natutuwa naman ako sa Panginoon. Katulad ng sinabi ko before. Sa pala to, no? Sa meeting. So, isi-share ko na rin sa iba na hindi nakarinig. Ang hari natin, yung Diyos natin, yung hari natin, is a kind of king na in a war, sa isang gera, siya lang yung hari, leader ng isang kaharian, na hindi kailangan ng kaaway ng spy. Kasi nga, sinasabi niya na yung gagawin niya. Ganun ang ginawa ng Panginoon nung sa Revelation, inasulat niya pa. Ito ang magaganap, pero hindi ka magwawagi. Sabi sa kaaway. Ganun kagaling yung Panginoon natin. So, ganun din tayo dapat i-apply natin sa buhay natin na fully tayo magtitiwala sa Panginoon dahil hindi natin maaarok yung galing niya. Na maski sabihin pa natin, kasi he has this advantage of seeing, may foresight siya, nakikita niya yung future. Hindi lang kasi yun ang galing ng Panginoon natin. Kasi yung strategy ng kaaway could counter the strategy of the Lord. Pero nakalista na yung gagawin niya. This is what I do. I will win. And whatever you do, enemy, you cannot win over my people.
You cannot win over my group. Maski isa sa kanila, wala kang maaagaw sa akin, sabi ng Panginoon. So sa buhay natin, dapat nag-expect din tayo ng pagtagumpay. Pero kinakailangan natin meron mga self-evaluation. Ito yung natin ngayon. This is not something na mag-aaral tayo ngayon tungkol sa Bible na madadagdagan yung kaalaman natin. I mean, wisdom, knowledge lang. Maraming panahon na yung mga ginagawa natin na knowledge-based through the Bible naman. Yung ating mga topics talagang nagpo-pour out ang Panginoon ng knowledge. Pero malaking bagay yung understanding at saka wisdom. May mga slight differences yung mga wordings na yun. Pero hindi aksidente na sa iba-ibang bagay siya ginagamit ng Panginoon pagka inasulat niya sa Bible. So, tayo, most of us, naturally, ang tao, we want knowledge. In all yung natin, yung lahat ng bagay sa buhay natin, lahat ng sections ng buhay natin, ginagamitan natin ng knowledge. So, hindi tayo unlad without knowledge. Ganun ang reason ba't mga students nag-aaral kayo is because to gain knowledge para maging successful. So, para maging successful Christian din, naniniwala ba kayo mayroong successful Christian tsaka hindi successful na Christian? Yung kung nabubuhay ka na laging talunan, hindi ka successful na Christian. You just observe dun sa mga buhay ng mga kakilala natin na so-called Christians. May mga unsuccessful tsaka successful Christians. Hindi natin masusukat to sa antas ng kanilang pamumuhay kung gaano yaman yung nanin nila. Pero yung pagbabago na naganap sa buhay nila. Pero kapag kasi nagbabago yung buhay natin, yung pananaw natin, lahat na ng bagay sa buhay natin, nadadamay nito. So kasama na rin yung financial, yung health, yung relationship, yung stress levels natin. Makikita natin na nag-i-improve lahat. Parang sinabi sa Bible na yung kabutihan daw ng Panginoon dun sa pagbabago ng ating espiritu, sweet to the bones, sabi. Sweet to the bones, yung salita ng Diyos. So, if we learn, bumubuti yung natin, kondisyon ng natin, ng health. Hindi ibig sabihin, nagkaroon ka ng knowledge. Knowledge. Mag-i-equate ka agad yun na, healthy ka agad ako. Sinasabi ng Bible, example pa lang ang haba ng introduction ko, na huwag kumain ng ganyan, huwag kumain ng ganito. Kinakailangan gawin mo to sa buhay mo, hindi mo ginagawa. So, sa panahon natin, gawin natin ganito. Alam na natin na yung mataas na sugar, hindi maganda sa katawan. Yung mataas na mga taba, hindi maganda sa katawan. Maski yung Old Testament pa, di ba? The fat belongs to the Lord. Ba't kaya kinuha ng Panginoon yung fats? Ayaw na ipakain. Ano kainin? Sunugin natin para maging mabangusap niyo sa akin. Akin yung fats. Huwag niyo kainin. Ba't kaya? Kasi masama sa katawan. Ngayon, scientifically, we know na makakasama sa puso natin, sa blood natin. Diba? Sa chemical composition ng blood natin, masama. So, hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Hindi bless niya tayo ng health. Pero hindi tayo sumusunod. Diba? Sino dito ang hindi kumakain ng taba ng sinigang? Sinigang. Diba? May mga taong ayaw ng taba, pero mas maraming tao na kapag yung taba ay hindi makahindi. Diba? Kalamansi, patis, sili, sasaw-saw. Minsan lang naman ito. Bukas na lang ulit. Pero huwag ka. Staple food pala nila. So, nakikita natin, kinakailangan natin knowledge, pero ang wisdom ay yung kakayanan sunod. Yun ang totoong wisdom. Kapag ka ginagawa mo yung sinabi sa'yo ng Bible. Actually, yung isang topic natin is to deny thyself. Paano natin madideny yung sarili? So, ang topic natin ngayon is ganito. Yung superposition na nais ko sanang maging end frustrations. Pero ang superposition is used in
structural engineering na ganito. Kapag meron tayong beam, alam na yun, kagagawa lang ng beam, di ba? Yan yun. Di ba may column dyan? Inalis natin. So, ganito yan. Ganito yan. Yung bika na yan, originally may column dito. Tapos ito, may column din dito. May column dito. Sa engineering, yung diagram yan, ganito na. Okay? Diagram yan, ganito na. May support dito. May support dito. May support dyan. Ginawa natin, inalis natin to. Ay, sorry. Yan. So, ang mga load, yung kinakarga niyan, ito yung kinakarga niyan, load. Ito yung weight na kinakarga ng tampak dun sa loob. May weight. So, dati yung weight na yan, meron niyang, may mga concentrated load yan dati na kinakiri ng kulong. So, inalis natin yan, kapalitan natin. So, meron dati dito, let's say for example, may mga concentrated load. Halimbawa, mabigat na bagay, hindi uniform load yun. Ito uniform load, di ba? Uniform. Ito, F, force, concentrated. Yan. Uy. Yan, concentrated load. So, noong una yan, ang ginagawa natin, hinihiwalay natin. Nandito yung concentrated load. So, ang superposition is, aalisin natin yung assumption, ayun ako. Hindi, burahin na lang natin nga. Patay akong sundin. Yan. Ang superposition ngayon is, ito na ngayon yung load natin. Ngayon, dito may column tayo, di ba? May column tayo. Mas madali natin intindihin niya kasi para hindi bumagsak yan, ang totoong support niya nandito. Kunwari may pundasyon siya. Ito yung pundasyon niyan. So, sa engineering, ang gagawin mo, susolvin mo lahat to, isusuperimpose mo lahat ng load na yan dito sa foundation. So, ililipat mo yung lahat ng load kanina. Nandito. Dito. Yan. Ito ngayon yung sosolvin ng mga engineer. Yan yung superposition. Para mas maintindihan natin yung epekto sa atin yan. Kapag ka meron tayong, imagine niyo yung flagpole. Okay. Flagpole. Pundasyon. Siyempre, yung flagpole na yan, pag tinamaan ng hangin, magkakaroon niya ng wind ng force na papaganto. So, ang gagawin niyang wind na yan, wind load, try niya i-topple down itong foundation. Topple down this way. Patataubin niya. Diba? Ito, wind load. Ito yung pag tinulak ng wind, topple down. So, ito ang tawag dito moment. Ang formula ng moment is wind times yung height. Ang formula niyan is wind load times height. Ito na ngayon yung force. Pwede mo nang burahin ngayon to. Pwede mo nang burahin. Siyempre, meron tong weight yung flagpole, may weight yan. So, matitira pa rin yan doon. Yung force na nandito kanina, si wind load, hindi nawawala yan, maski palitan mo nito. Ito ngayon yung superposition. Kailangan mong ilagay yung wind na yan. Dito. Ito yung tinakbo niya. Ito na ngayon yung current diagram. Sosolvin natin yun. Kung ano yung requirement para hindi tumawag yung pundasyon. So, ganun din tayo. Dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, may superposition. So, panoorin natin ngayon, i-apply natin yung superposition sa ating lahat. Okay? Hindi sa katabi natin. So, gusto ko panoorin nyo ngayon to. Meron ako mga series ng mga tao, like for example, unahin ko na dito si David. Ito yung mga stories. Okay? Stories of frustrations. Frustrations and betrayal.
Sinadya kong hindi isama ang Panginoon dito. Kasi related dun sa magiging question ko mamaya. So, hindi applicable kapag ka isinama ko yung Panginoon. Di ba? Sino ang nag-betray sa Panginoon? His own people betrayed him. Kaya kinakanta natin yun. By his own betrayed. Sino dito yung nagkaroon ng boyfriend-girlfriend? Tapos binrake sila. Boyfriend. Kung hindi nyo pa nararanasan breaking, okay, na mga pinagpala kayo, hindi kayo pinay. Sino na lang yung mga nabasted? Ano kaya? Sa naman, sa mga girls naman, yung gusto nyo manligaw sa inyo, hindi kayo niligaw. Ine-friendzone kayo. Friendship, diba? O, sisterhood lang kita. So, yun yung pakiramdam, di ba, ng betrayal. So, kinakailangan nating maintindihan yung betrayal. Maski iba-iba ang condition natin. Merong betrayal. So, sino-sino yung mga pinili kong betray? Number one, alam natin si Joseph. Pero hindi ko na pin-repair siya. Matatagpuan natin to. Betrayed by his brothers. Di ba? He was betrayed by his brothers. Matatagpuan sa Genesis. Kasi dapat kailangan sundin nyo ako na basahin natin yung Bible. Irregardless ng age, may pinakamatanda at saka sa pinakabata, you're never excused para sabihin mo na, di na ako magbabasa ng Bible kasi graduate na ako dyan. Or, di ako magbabasa ng Bible kasi inuuna ko yung pinag-aaralan ko sa school. Hindi nyo ng Panginoon sa atin. Mandate ng Panginoon. Study His Word. Hindi pwedeng hindi. So, matatagpuan natin yan. Hindi na natin masyadong i-elaborate, no? Binenta siya ng mga kapatid niya as a slave. Diba? And then, yung biggest story, nung nagkita uli sila sa Egypt, nung sila ay nagkakagutom na. Diba? Tinanggap pa rin ni Jose ang kanyang mga kapatid. Pagkakaroon natin next ko dito is, sinong betrayed pa? Si David. May yung favorite character ko, si David. Okay? He was betrayed by his son, Absalom. He was betrayed by his trusted friend and yung advisor, trusted advisor, si Ahithophel. Kung matandaan yung Ahithophel. Yeah. Sino pang nag-betray sa kanya? Si King Saul. So, bakit siya binitray ni King Saul? Si King Saul kasi is biyenan niya. Pinangakuan siya. Dahil ikaw yung nakagapi kaya. Ang premyo mo, yung mapapangasawa mo yung isang anak ng babae. Pero ang ginawa ni Saul, binawi niya yung anak niya at pinakasa. Ikimuha ng iba, ibinigay sa ibang lalaki. Higit pa sa lahat, hinahunting ni Saul si David dahil sa kanyang galing. Pero para maintindihan natin yun, meron ako kasi nakita na video sa Bible na it's just 7 minutes lang naman. Para maintindihan natin, maganda, nire-recommend ko din itong panoorin din natin si Bible Project. Matatanda, medyo ayaw magbasa, panoorin niyo yung Bible, yung mga i-create ng Bible Project. Matutuwa kayo. The first and second Samuel. There are two separate books in our modern Bibles, but that division is due simply to scroll length. It was originally written as one coherent story. We're just going to cover the book of 1 Samuel in this video. So after Israel was rescued from slavery in Egypt, they made a covenant with God at Mount Sinai and eventually came into the Promised Land. And there Israel was supposed to be faithful to God and obey the covenant commands. Before the book of Samuel, Judges showed how Israel failed at that task big time. It was a period of moral chaos, and it showed Israel's need for wise, faithful leaders. The book of Samuel provides an answer to that need. The book of Samuel's story focuses on three main
buong First Samuel yung i-discuss niya. Pero mayroon dyan kasi mga portions na kailangan natin. So mamaya, i-highlight ko na lang yun. Pero yan yung stories ni David. At saka, primarily, yung downfall ni Saul. Tapos yung pag-rise ni David. So, para maintindihan natin, ba't siya hinahanting ni Saul. Plus, may tips mamaya dito, na yun yung tip ko rin, nagkataon. Na yun yung nais natin na i-highlight mamaya doon sa superposition na tinutukoy ko. Okay. Samuel, where the book gets its name. Then King Saul, and after that, then transitioned Israel from a group of tribes ruled by judges into a unified kingdom ruled by King David in Jerusalem. And the book of Samuel has a fascinating design that weaves the story of these three characters together in four main parts. Samuel, he's the key leader and prophet in the first section of the book, but then he also plays a key role in the next section, which is Saul's story, and it's told in two movements. Saul's rise to power and then his failures. And the second part is about his downfall and his tragic death. Saul's demise is matched by David's exciting rise to power. And then David's story is told in two movements. First, he rides the wave of his success, followed by his own tragic failure and the slow self-destruction of his family and then his kingdom. The book concludes with an epilogue that reflects back over the whole story. So let's dive in and see how this all unfolds. Part 1 picks up from the chaos of the book of Judges, and we're introduced to a touching story about a woman named Hannah. And she is grieved because she has never been able to have children. And by God's grace, she finally has a son named Samuel. And in joy, she sings this amazing poem in chapter 2. And the poem is all about how God opposes the proud and exalts the humble, about how despite tragedies and human evil, God is working out his purposes in history. And also it's about how God will one day raise up an anointed king for his people. Now, Hannah's poem has been placed here at the beginning of the book to introduce these key themes that we're going to see throughout the whole story, like the next one. Samuel grows up and becomes a great prophet and leader for the people of Israel, at the same time that the Philistines rise to power as Israel's arch nemesis. And in this crucial battle, the Israelites get arrogant, and instead of praying and asking God for help, they trot out the Ark of the Covenant as this kind of magic trophy that will automatically grant them victory in battle. And so because of their arrogant presumption, God allows Israel to lose the battle and the Ark is stolen. Okay. Nakita niyo yung pagkakasabi niya. Yung Ark of Covenant is a trophy. They use this na parang weapon. They use this as yung parang pag-aari nila. Actually, doon nagkamali ng interpretations yung mga Israelites. Dahil pinagkatiwala lang sa kanila yung pagkakakilala sa Diyos. Pero ang mandate sa kanila is to disseminate yung knowledge dito sa Diyos na buhay na to. Kasi ang nangyayari sa buong mundo is mayroon, ang pang-intindi nila, meron lang particular na Diyos, deity, sa isang lugar. Hindi iisang Diyos lang. So, ang nangyari, pinapractice ng mga Israelites kung ano din yung kind of mentality ng ibang grupo na ang Diyos niyo, Diyos namin, Diyos namin. Parang lumalabas dito, ang akala ng Israelita, palakasan ng Diyos, pero hindi nila inintroduce na ito, isa lang Diyos, yung Diyos nyo, hindi totoo. Dapat yun ang ginawa nila. Kaya ginagamit nila as if parang amulet, yung Ark of Covenant. Ang represent nun is yung presence ng Lord. So, dun pa lang, medyo distorted na yung pagkakaintindi ng Israelita sapagkat ganun din iniintindi ng buong sangkatauhan kung paano yung relationship dito sa makapangyarihan Diyos na to. So, may Diyos sila, may Diyos kami, ganito namin worship, ganito namin tinitreat. Yung mga Israelita, kami rin meron. Tayo ganun din. Kami Kristiyano, kami born again. Sure kami mapupunta sa langit. Hindi, kayo hindi. Meron tayong ganung ugali. Which is dapat mabago natin yun. Pero, para maintindihan natin yun, basa tayo ng basa, aral tayo ng aral. Tapos, mamaya, part
Pag dito sa may taas banda yon, yung sasabihin ng author nitong video na to. Okay? They take the ark and they place it in the temple of their god, Dagon. And then the God of Israel defeats the Philistines and the god Dagon without an army by sending plagues on the people. And then the Philistines don't want the ark anymore, obviously, and they send it back to Israel. And the point of this little story seems to be this. God is not Israel's trophy. And he opposes pride among the Philistines, but also among his own people. And so Israel needs to remain humble and... So, tingnan nyo, yung Diyos-Diyosan nila, nagapi na. Pero, hindi nila naintindihan, sapagkat yan ay ang presence ng Diyos. Yan ang totoong Diyos. Yung Diyos nila, Diyos-Diyosan. Pero tumigil ba yung mga Philistines to worship si Dagon? Hindi. Dapat sinabi ng mga Israelita na-explain na hindi kasi totoo yung Diyos nyo. Hindi siya nag-i-exist. Sinasakyan lang siya ng mga devils, ng mga demons. Kaya sila may power. But they're not God. Ganun dapat yung natin. So tayo, sinishare natin yung kaligtasan, yung salvation through Jesus Christ. Pero, dapat nakikita din sa atin. Yun yung gamit ng buhay natin. Hindi natin pwedeng i-personify yung buhay natin through words. Ay, ganito ako, ganyan ako, ganito. Hindi gagawin ng ibang hindi mananampalataya yun. Ang i-scrutinize nila yung prutas ng buhay natin. Kung paano tayo binago ng Panginoon. Kung yung mga nakakakilala sa atin, hindi nakita yung pagbabago. Magulang natin, kapatid natin, tsuy natin, kapitbahay natin, kaeskwela natin, kaopisina natin. Nung una ka nilang makilala, you stay the same. Maski sinasabi mo Christian ka na, maski born again Christian ka na, wala kang pinagbago. Then, ganito yung ginagawa mo, mga Israelita. Hindi mo na to experience God's covenant blessing, which opens up into the next large section. The Israelites come to Samuel and they say, hey, we want a king like all the other nations have. Go find one for us. And so Samuel, he's kind of ticked off and he goes to consult with God. And God says, yes, their motives are all wrong, but if a king is what they want, give them one. And so we're introduced to the figure of Saul. Now Saul is a tragic figure because he begins full of promise. He's tall, he's good looking. So, nakita nyo, wala namang hari dati ang Israel. Pero yung mga nations sa paligid nila meron. So, ginaya na naman nila. So, how they treat God, ginagaya nila how these people, there's other nations, how they treat their own God, and how they move doon sa kanilang society. Ingitero ang masakit dito, itong Israel, mga Israelita, naiinggit sa mga gawain na mali. Yun pa ang ginagaya nila. Nakikita na ba natin yung sarili natin? Mayroon tayong mga bagay na kinaiingitan at nais natin gawin yun, pero gawain ng mundo yun, hindi gawain ng mga tunay ng Kristiyano. So, doon nagsisimula, nagkakaroon ng maraming frustrations yung buhay natin. Mga maling gawi. Sapagkat ginagaya natin yung gawi ng hindi naman tinuturo ng Panginoon sa Bible. Kaya nga sabi niya, deny thyself and follow me. Follow me. Ayan ang mandate ng Panginoon sa atin, yung marching order. Yun yung nais ng Panginoon. So, huwag nating pintasan yung mga Israelita na nagkakamali sila. Yung kamalian nila is kaaralan para sa atin ngayon para hindi natin ulitin. Pero naulit na natin, nagagawa na natin, kinakailangan lang natin baguhin. Kailangan natin i-stop yung mga mali natin ginagawa. So, para maintindihan natin, no? Kasi mamaya, stories lang ni Samuel, ni David, tsaka ni ano yung nakikita natin, pero hindi natin nakikita yung mga ating mga sarili doon sa mga kamalian nila. Okay? So, tuloy natin. Malapit na ngayon. But he has deep character flaws. He's dishonest, he lacks integrity, and he seems incapable of acknowledging his own mistakes. So these flaws become his downfall. He wins some battles at the beginning, but his flaws run so deep, he eventually disqualifies himself by blatantly disobeying God's commands. And so the aging Samuel confronts Saul and Israel. He had warned the people that they would only benefit from a king who's humble and faithful to God. Otherwise, the kings of Israel will bring ruin. So he informs Saul that God is going to raise up a new king to replace him.
And so Saul's downfall begins, as God at the same time is working behind the scenes to raise up that new king. It's an insignificant shepherd boy named David. He's the least likely candidate to be king. But the famous story of David and Goliath shows that God's choice of David is not based on his family status, but simply on his radical and humble trust in the God of Israel. And so this story embodies all of the themes of Hannah's poem. Proud Saul and Goliath are brought low, while humble David is exalted. From here, we watch Saul slowly descend into madness, while David rises to power. So David starts working for Saul as a general, and he's winning all of the battles, and he's also winning all of the fame. And so Saul gets jealous, and he starts chasing David around, hunting him, trying to kill him. David's done nothing wrong. And so David simply runs and waits in the wilderness. And here we see David's true character. He has multiple opportunities to kill Saul, but he doesn't. He simply trusts that despite Saul's evil, God will raise up a king for his people. What's interesting, too, is that many of the poems of David that you find in the book of Psalms are linked to this very period of his life. And they all express the same attitude of trust. So this section of the book ends with Saul coming to a grisly death after losing a battle with the Philistines. 1 Samuel tells some of the most intricate, well-told stories you find anywhere in the Bible. And the characters Saul and David are portrayed very realistically. And the author's putting them forward as character studies so that you can find yourself in them. So in Saul's story, we see a warning. It's sabi, character studies. So you can find yourself in them. You can find yourself in them. So, matatapos na to. Natapos, iti-take over natin. On our own character flaws and how they harm us and others. Reflect on our And flaws. with God's help, we need to humble ourselves and deal with our dark side. So that Saul's deal with story our dark doesn't side. become ours. David, Humble ourselves, deal with our dark sides. Yun yung superposition na nais kong maintindihan natin. Mamaya, meron akong question para lalo natin maintindihan. Matatapos na to. as an example of patience and trust in God's timing in our lives. And so he's running in the wilderness, being chased by Saul. David had every reason to think that God had abandoned him. But that's not what he thinks. And so David's story encourages us to trust that despite human evil, God is working out his purposes to oppose the proud and to exalt the humble. And that is the finish. Kasi, tandaan natin yung sabi, character studies. Sino yung nagka-character studies dito? Sino yung dapat i-character study natin? Ito na yung tanong, malapit na. Tayo, hindi sila. Character study, paano mag-character study? Si David, si Saul, si Samuel, sino ngayon, no? Mga involved. Yung Diyos. Okay? So, ang tanong ko ngayon, sa story ni Joseph, sa story ni David, sa story ni, mamaya meron pa sana ako, kaso nakita ko, mukhang kakapusin tayo. Meron pang isang story, kay Moses. Si Moses ba was betrayed? He was betrayed by Miriam and Aaron. Matatagpuan sa, pinrepare ko din naman yan. Si Moses ay inopost din ni Miriam and Aaron. Matatagpuan sa Numbers 12. Gusto ko lang ma-highlight din yung ano. Tapos, ibabagsak ko na yung question about character studies and superposition. Okay? Si Miriam, ang sabi dito, talk against Moses. Bakit? Because of his Cushite wife. Sino dito yung may mga bayaw? May mga hipag. May mga in-laws. May kamag-anak. Diba? They talk against you. Mayroong reason. Dito, ang reason lang, palusot lang to nila Miriam. A Cushite wife, bakit sa palagay nyo, yung ayaw nila dun sa Cushite? Tingnan nyo yung itsura ng mga Cushite. Cushite. Ganito yung itsura ng mga Cushite.
Hindi nila kamukha. They're black. Pero hindi sila just African black. African sila pero maitim din. So, lumalabas na yung racism, di ba? Noon pa may racism na. So, sila dito may mga manugang na. Huwag nyo sabihin sa akin na lahat ng manugang nyo, love na love nyo. Maaaring kayo, love na love nyo yung mga manugang nyo. Pero may ibang mga tao, kilala natin, magkaaway yung si John and Marcia lang. Diba? Hindi nyo pala alam, sorry. Ang nakakaalam lang sila nanay. Tsaka ito, sila brother Alvin. Nabot ni John and Marcia. Hindi? Si Deli Atay-Atayan, Vienna ni John. Si John, si Dolphy. Pinanood niyo, pag pumasok si Deli Atay-Atayan, ang sagot niya na, yun lang, magkalaman silang dalawa. Pero nakakatawang satire at lang. Pero, sa mga pamilya, meron tayong mga hindi gusto sa mga kabilang partido. Laging nangyayari yan. Huwag nating ipikit yung mata natin na Kristiyano na kayo. Hindi kayo affected kung hindi mo pa kaya asawa ng anak. Wala na akong magagawa. Bakit? Yun gusto niya. Ano kaya? Yun ang gusto ng anak ko eh. Hindi ko na ayoko sana sa kanya. May iba akong gusto. Diba? Wala na. Pero, kinikim-kim mo lang. Dadating yung panahon, lalabas din. Katulad ni Moses. Kaya po, pagbalik ni Moses, may anak at asawa na siya eh. Dapat noon, nainis na sila Miriam. Tapos kung kailan naman leader na si Moses ng Israel, tsaka nila ngayon sinasabi, bakit kaya? May vested interest sila to be the leader, not Moses. Sino pang mga umano sa kanya? Tingnan niyo naman ang kabaitan ni Moses. Nag-retaliate ba siya? Nagalit ba siya? Tayong mga tao, mga Kristiyano man, kapag pinulaan tayo, ang stance natin din ay to fight back. Kahit sa akin, ayoko din sa'yo. Diba? Lalasunin kita. Kain ka ng kain dito. Diba? Tuwing pupunta ka, wala ka man dalang pagkain. Kain ka ng kain, may hugasan pa tuloy ako. Hindi totoo sa akin yun. Napakot ko lang yun. Kasi nagpapadala ng pagkain sa akin, hindi na ako. Hindi ako, baliktad. Tingnan niyo to. 12:3. Now, Moses was a very humble man. Nagsimula siya, maangas si Moses. Why? Because he is a prince of Egypt. Pero after 40 years, na namuhay sa Midian, diba? Kasama yung Cushite wife niya, tsaka yung biyanan niya, nabago ng Panginoon dahil sa circumstances. Tayo kaya, isipin natin, ano na nabago sa atin mula nung nakilala niyo ang Panginoon? From Egypt, mula nung Egypt kasalanan, dinala ka sa Canaan, sa lupang pangako, which is in heaven, yung sa piling ng Panginoon. You have this relationship with Jesus Christ. You gave up yung will mo sa Panginoon. You accepted His Lordship. May nabago ba? O baka sa mind lang natin yung pagbabago? Akala na nagkaroon ka ng knowledge about how to attain salvation. Pero hindi mo sinusunod ang Panginoon. Hindi mo sinusunod. May video na naman ako napanood, kaso hindi ko na isi-share kasi magtatagal tayo masyado. Ang sabi nung batang babae dito, teenager, do you know Jesus? Ang sagot, yes. Now, the real question is, does Jesus know you? Paano kung Matthew 21 ka? Away from me. Evildoers, I do not know you, but Lord, we prophesied, we made miracles. Gumawa kami ng kung ano-ano. We served you. No, ito. Hindi ko kakilala eh. Yun ang masaklap. Diba? Yun ang masaklap. Akala natin ligtas tayo dahil alam na ang isip natin. Pero hindi bumaba sa puso. Pag bumaba yung word sa puso natin, maluwag natin sinusunod yung utos sa atin ng Panginoon. It's no longer a command because you love doing what is good for you na inutos ng Panginoon. You love to serve Him. Diba? Hindi yan magre-reklamo na, Lord, may trabaho ko. Uunahin ko muna yung backlogs ko. Huwag muna ako mag-preach.
absent ako ngayong linggo. Ano kaya nangyari pag absent ako ngayong linggo? Walang preacher. Mabubula po. May biglang tatayo, unprepared. Pakakainin kayo ng salita ng Diyos, maaaring si Raymond, merong naisip niya, nabasa niya, o si Brother Alvin, pero pag tumayo ka ng unprepared dito, hilaw yung sacrifice mo sa Panginoon. Yun yung mga sacrifices na blemished animal sa Old Testament. You offer blemished animal, yung effort mo is half-half. Sumusunod ka lang dahil alam mong yun ang dapat gawin. Pero, wala sa puso mo. Wala sa puso natin. So, naglilingkod ba tayo sa Panginoon ng half-half? Ginagawa ko lang ito kasi nakikisama lang ako. Sinasakyan ko lang si Raymond at si Lawrence. Mga best friend ko yan. Ayoko ilaglag. Diba? But Moses, instead of retaliating sa mga kapatid niya, sabi niya kasi, no, come out of the tent, minit ng Panginoon. Ang masaklap pa dito, asan ba yun? Nakita niyo to? Pansinin niyo to. And the Lord heard this. So, minsan, bumubuga tayo ng hindi magagandang salita. Yung style nila, ni Raymond mag-preach. Oh, palautos naman to si Lawrence. Ay, gano'n. Dapat ako leader. Ayokong si Edrin ang music leader. Gusto ko ako. Naririnig ng Panginoon pala if we are doing that. Diba? If you are against your leader, maski anong sinasabi nila, tamad naman yung rudal niya. Kaya yun ang pasto. Madaldal, siya lang pinakamadaldal, kaya binigay ni Tatay Ed sa kanya. O, ano kaya sabi nila? Favorite ni Tatay Ed yan. Ever since. Kaya sa kanya binigay. Hindi kay Pastor gano'n. Diba? Naririnig pa ng Panginoon yung mga backstabbing na ginagawa natin. No? Natin. Hindi nung katabi ko. Diba? Natin. Pero ito, ginawa ni Moses. Ipinanalangin agad yung mga kapatid niya. Ipinanalangin agad. Kasi ang ginawa ng Panginoon, yung cloud, lift it up. Nung binerdict niya, layuan mo yung mga kapatid mo na yan. Ganyan. Pag-lift ng presence ng Panginoon, all of a sudden si Miriam is leprous as white as snow. Ang kasunod nun, malalaknos yun, mawawala ng balat. Puro laman lang. Si Moses na agad na-harden kagad ng puso niya. Inalalangin agad, Lord, huwag niyong hayaan. Huwag niyong hayaan yung kapatid ko. Narinig kagad siya, ang sabi ng Panginoon, sige, ilabas niyo lang si Miriam sa camp, kasi baka makahawa. Hindi siya in-isolate, hindi siya kinuwarantin dahil galit ang Panginoon sa kanya. Dahil sumunod agad yung Panginoon doon sa panalangin ni Moses. Sabi niya, sige, ilabas niyo na muna. 7 days pagbalik niya, pwede na siyang tagamin. Yun yung reaction. Ganun ang reaction ng mga Christians. Diba? Tayo ba yan? Ganun magiging reaction natin kapag kami umupak sa atin, umupak ka din pabalik. Diba? Ako, hindi ko masabi. Ayaw kong magmayabang na hindi ako mag-retaliate. Minsan lumalabas pa rin si Robin. Si Bad Boy, lumalabas pa rin. Hindi ko kaila. Kasi pag ikinaila ko yun, magsisinungaling ako sa inyo, baka naman ako kita. Sa pulpito ko pa ikaw, magsisinungaling, ha, Del? Diba? Talaga. Kung yung nagpa-backstab na, naririnig ko, tapos gagamitin mo yung pulpito para itas yung sarili mo. So, hindi ko gagawin yun. Sa kabutihan ng Panginoon, maaaring magawa ko o hindi ko magawa. Hindi ko masabi, ayoko rin ipanalangin na matest ko. Diba? So, ano pa? Sino pa ang mga nag-backstab kay Moses? Akala niyo ba madali yung naging buhay ni Moses as servant ng Panginoon? Nakikita natin siya, itinaas siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, to other prophets, I speak to them in dreams and riddles. Well, sa Tagalog ng riddles. Naintindihan natin lahat ng riddles? Riddle. Bugtong. So, mahirap yung, siyempre, bugtong. Diba, may sagot pa yan, di ba?
Hindi katulad daw ni Moses, but I speak to Moses face to face. Straight. Sinasabi ko, this. Hindi by riddles, hindi dumadalaw kay Moses sa isang dream na hindi ka sure. Di ba? And sino rito nakaalala ng dreams niya kagabi? Hindi, mahirap matandaan yung dreams natin. Very bothered tayo once na karoon tayo ng panaginip. Wow, maski masaya yung panaginip. Hindi ko maalala. Hindi ko talaga maalala. Ganon. Hindi natin perfectly pero these are prophets. Pero sabi ng Panginoon, unlike Moses, I speak to him face to face as a friend. Speaks to a friend. Ang tanong ngayon ng Panginoon dito sa mga nag-revolt, si Korah, si Datan, tsaka si Abiram. Plus 253 persons more. 250. Nag-revolt kay Moses at sinasabing, inalis mo kami, ang description nila sa Egypt, land flowing with milk and honey, pero hindi mo kami dineliver sa another land na pangako mo na flowing with milk and honey. Tapos ikaw ang leader-leader namin. Si Korah ay Levite. Levite siya. So, nagalit dito, nagpakita ng galit si Moses. Nagalit siya. So, nagkaroon ng hamunan. Pumunta kayo. Kung sino yung tatanggapin ng Panginoon, magdala kayo ng incense nyo, magdadala rin kami. Aaron, magdala ka. Kayong lahat, 250. Plus si Korah. Yung dalawa, dahil ko nakakalimutan yung pangalan niya. Si Abiram ba? Dito. Saan natin? Si Datan at saka si Abiram. Ang nangyari dito, talagang suwain. Makipagharap kayo, magkita-kita tayo sa Panginoon. Alam mo yung ginawa ng dalawa? Hindi pumunta. Wala kaming pakialam. Ikaw, hindi ka namin susundin, hindi ka namin leader. Dito lang sila sa pet nila. So pumunta si Korah, tsaka yung 250, may dalang insenso. Ang tinanggap, siyempre, yung kay Aaron. Sabi na ngayon ng Panginoon, lumayo kayo, layuan niyo yung mga yan, kasi gugunawin, pupuksain sila ng Panginoon. Sabi ni Moses, kung itong si Korah, si Abiram, at saka yung lahat, yung tatlong to, kapag sila ay namatay, sa natural causes, hindi kami ang pinili na leader. Pero kung kakainin sila ng lupa, ang natural death, kakainin sila ng lupa, hindi, pagkatapos sabihin ni Moses yun, bumuka ang bibig ng lupa, kinain yung tatlo, kasama ang bahay, lahat, anak, pati ari-arian, nung tatlong yun. Hindi lang yun. Hindi lang bumuka, sinara ulit. Kaya ang sabi sa Bible, pumunta sila sa lugar ng mga patay habang sila ay nabubuhay. Ibig sabihin, kung baga, ditay ka, buhay ka pa, inukuryente ka na, hindi yung hinintay ka na lasunin o patayin. Kinain sila ng lupa habang buhay. Sabihin nyo, malupit ang Panginoon kasi kasama anak. Kasama anak, asawa, lahat ng ari-arian. Tapos yung 250 na kasama nilang kumontra, hindi rin nakalpas. Lumabas yung apoy sa Panginoon. Inunsyong yung may daladalang 250 incense, censers. Patay lahat. Tapos sabi dun kay Elisa, yung anak ni Aaron, kunin mo yung mga insenso, bronze yan, pipiin, tapos idikit dun sa altar ng burnt offering. Because they are holy. Anong kapupulutan natin dito? Itong 250 na to is not authorized by God para mag-offer ng atonement. Only Levites. Pero priest lang ang pwede. Okay? Priest lang ang pwede. Si Korah is a Levite.
he is not a priest. Pero gusto niyang maging priest. Kukunin niya yung kapangyarihan kay Aaron. So, doon nagalit si Moses. So, anong ginawa din ng Panginoon? Pinakita ng Panginoon, kung hindi ka karapat-dapat, hindi ikaw yung hinirap ko. Hindi ito yung karapat-dapat ka dahil ikaw pinakamabait, ikaw pinakamagaling, ikaw ang pinakanakakatuwa, so ikaw ang head pastor. Hindi gano'n. Ang paghihiram sa isang lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ang naghihiram. Hindi si Tatay Ed yung nagposisyon sa akin. Hindi ako ang nagposisyon sa mga other pastors. It was God who positioned you. Ang ano nito, mayroon akong responsibility dahil ang Panginoon na naghiram sa akin. And the same thing, yung mga leaders natin have their own responsibility. Meron silang pananagutan sa Panginoon, hindi sa akin. So if you don't do what you're supposed to do, sa kanila ka mananagot. Hindi kayo absuelto lahat ng nakikinig. Hindi aksidente na nakakilala kayo sa Panginoon. And God expects something from you. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga leader. God expects something from you. He expects us to follow Him. And if you don't follow Him, meron ka, yung sarili mo ang sinusunod mo. Worship time, nakatingin ka sa cellphone. Worship time, pag-ala-gala. Proclamation ng word. Present ka, pero hindi ka nakikinig. Absent ka pa rin. In spirit, absent ka. Then you are not. You don't belong here. Matthew 21 ka. Alam mo lang kung saan matatagpuan ang kaligtasan, pero wala kang relasyon doon sa nagbigay. Yun ang masaklap. These Levites, Korah, these Israelites, yun yung mga born again. These priests, yung high priest, meron silang mga responsibilities sa Panginoon. And all comes from God. At lahat tayo responsible doon sa Diyos na to. Doon sa nagbayad. Okay? We have responsibilities sa Panginoon natin. Akala niyo ba wala? Akala niyo po kasi sinabi, everything is paid. Wala na kayong gagawin. When you accepted Jesus Christ, you surrendered your will. Hindi kasalanan ang sinurrender natin. Maling phrase yun. Ang kasalanan natin, pinagbayaran niya. That is not yung binigay natin sa Panginoon. Ang ibinigay natin sa kanila, sa Diyos, is yung will natin. That is why yung sovereignty ng Diyos at yung will ng tao ay nagaganap ng sabay. Sapagkat, sabi ang logic ng tao, kung totoo may sovereignty, ang ibig sabihin, all-powerful, walang makapangyayari. Ang sabi ng logic ng tao, kung totoo ang sovereignty ng Diyos, hindi totoo yung free will natin. Sa kabaliktaran naman, kung meron tayong free will, then this God is not sovereign. Pero sabi ng Bible, people are wrong. Your mind is not my mind. Your will is not my will. My mind is higher than yours. Hindi nyo totally maintindihan. But this is the reality. This is the truth. Hindi pwedeng lumihis sa katotohanan ang Diyos sapagkat hindi natin maintindihan. Porque hindi nyo maintindihan, babaliin ng Panginoon yung katotohanan. Pwede ba yun? Babaliin ng Diyos yung katotohanan sapagkat hindi nyo maintindihan. Hindi pwede. Kaya pinipresent niya pa rin sa ating lahat na ang sovereignty ay totoo, pero meron kang free will. At ang kagandahan dito, mga born-again people, mga minamahal ng Diyos, sinurrender natin yung free will natin sa Kanya. So, nung sinurrender natin yung free will natin sa Kanya, yung will na niya, yung ginaganap natin. Kaya dapat, kung totoong tunay kang ang mananampalataya, hindi na masikip sa puso mo yung pagsunod sa Kanya. Gets ba natin? Gets ba? Marami pa sana akong i-share, no? Si Balak at saka si Balaam, si Absalom, si Ahithophel, trusted, mga magbe-best friend. Kadalasan sa mga babae may best friend. Anong pakiramdam mo kapag yung crush mo, niligawan yung best friend mo?
You are betrayed. Di ba? Ganun ang ginawa ni Ahithophel. Ni Ahithophel. Trusted advisor. Lumipat siya ng kanto. Kinampihan niya si Absalom. Tinalikuran niya si David. Anong pakiramdam ni David? Ang sakit. Hindi lang naman si Jonathan ang best friend niya. Kaibigan din niya si Ahithophel. Trusted advisor niya. Hindi niya akalain na tatraidorin niya. Diba yun ang nais sa isip natin? Maski, hindi naman kontrolado ng best friend niya yun. Siya gusto ng crush mo. Pero ang feeling natin, we are betrayed. Sa mga lalaki, ganun din. Kaya nililigawan pa ni Raymond talaga sila. Diba? Kasi nauna na ako nag-declare na kasi tapos yun siya ang kaya. Hindi ako. Baliktad mo yun. Kayo lang ang paborito ko kasi itong mga kabataan na to, sila yung mga teenager nung nagsisimula ako eh. Kaya nasusubaybayan ko eh. Kayo magiging example ng mga yan pag in the future. Sila na nga example ko kasi sila ako may sinimplihan na naman si Raymond. Lahat si Nico. Diba? Yung mga ganun. Re-react sila, natutuwa sila kasi alam mo tatay? Kasi nakikita ko sa kanila, nagkakamali sila ng kwento minsan sa akin. Kaya nagiging illustration kayo. Pero, good illustrations na yun kasi for the betterment natin lahat. Kasi makikita natin yung ating flaws. Di ba? Makikita natin yung ating mga kamalian. Hindi yung katabi natin o ang matatandaan natin yung pinatutuwaan. Pero ito na ngayon yung tanong. Sa mga stories ni Joseph, ni Moses, ni David, nila Ahithophel, si Korah, kay Saul, sino tayo doon? Habang pinakikinggan natin, habang pinaprocess natin yung mga stories, saan natin inilalagay yung ating mga sarili? Diba sa mga bida? Kay David, yes, nilalagay natin, inoposisyon natin yung ating mga sarili. Kay David, kay Moses, no? Actually, meron pa akong sample. Pagkatapos ni Elijah na gapiin yung 500 priest ng ni Baal. Nung pinagbantaan siya ni Jezebel, takbo siya, diba? Tapos nung nandito na siya sa forest, sa desert, nagpunta siya sa lilim ng isang bush. Sabi niya sa Panginoon, patayin mo na ako. Sawang-sawa na ako. Ba't niya sinabi yun? He felt betrayed by the Lord. He felt betrayed. Even if you felt betrayed by your friend, or especially by the Lord, porque ikaw yung offended this time, doesn't mean you're right. Okay? Hindi mo alam yung plano ng Diyos, pero ang sabi mo sa Kanya, Lord, you betrayed me. Another person, si Job. Was he righteous nung sinabi niya na inabandon siya ng Panginoon? Sumusunod siya sa Panginoon. Okay? Nag-aalay siya sa Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa pagdadasal. Hindi siya nagkukulang sa pag-aalay. Pero nangyari sa kanya yun. Anong sabi niya? Ang charge niya? I want to be vindicated. I want to face yung judge para makikipag-argue siya. So he felt abandoned by God. Lagi niyang sinasabi pa ulit-ulit, He abandoned me. So tayo kapag ka nandun tayo sa lugar na nananalangin tayo, hindi pa binibigay ang sagot na naigo, di ba, maybe? Ano natin? Nagmamadali ako, Lord. Gusto ko na ngayon. Di ba? So sa mga stories na yun, huwag nang magtaas ng kamay. Ilagay natin yung ating mga sarili sa mga bida, sa mga inaapi. Di ba? Pero by superposition, hindi laging
or palagay mo ikaw ang inaapi, ikaw yung tama. May pagkakataon, hindi ka aware, ikaw yung offender. Sa inyong magkakaibigan, sa inyong pamilya. Anong tinutukoy ko dito? Ang ine-expose natin dito is yung self-righteousness, mga Christians. Self-righteousness. Akala natin, sapagkat sure na sure tayo, na tayo ay mapupunta sa langit. We have the right to judge other people. We have the right and to be happy that these people na ayaw sumunod sa Panginoon will go to heaven. Hindi yung ina-expect na love ng Panginoon sa atin. We should be burdened. We should be burdened. Maski kaaway natin, we should not wish na mapunta sila sa atin. Kung hindi ka makakapag-react ngayon, na kasi lagi mong inilalagay, superimpose mo yung sarili mo, doon lagi sa inapi, tsaka sa bida, hindi ka magbabago. Katulad kanina, ang sabi yung sa Samuel, di ba? Kadalasan tayo si Saul. Obedience is better than sacrifice. Yung take natin doon kay Saul. Sa pagkakamali niya, sinabi doon, obedience is better than sacrifice. If you are able to obey the Lord, follow the Lord, does that make you automatically righteous? Yun ba ang naging merit natin kung ba tayo mapupunta sa langit sapagkat nakakasunod na tayo? Ito, follow thee. Dahil nakakasunod tayo, mapupunta ka sa langit? Hindi. In the first place, ang qualification natin papunta sa langit si Jesus Christ. Binago lang niya tayo, binabago niya tayo. Hindi pa pare-pareho ang task natin. Pero nagkaroon ka pa agad ng panibagong problema. As we go along dun sa Christian life natin, nagkakaroon pa tayo ng problema, which is self-righteousness. Lagi tayong ganun. Hindi lang tayo aware, pero pinapa-aware ko kayo. Kasi hindi tayo magbabago. Hindi tayo magiging pala yun. Diba? Kapag hanggang ngayon, every time that you hear the stories in the Bible, sinusuperposition mo yung sarili mo doon sa laging inaapi. Hindi ganun kataas yung antas ng pagbabago ng pagsunod sa Panginoon. Kasi hindi ko nakikilala yung tunay na sarili mo. Hindi pa. Hindi pa. Well, dapat, lagi natin nilalagay na yung shoes natin sa shoes ng iba. Nangyari ba sa akin to? Ano yung mga pangyayari na ako naman yung naka-offend? Sino dito yung hindi pa nakaka-offend ng ibang tao? Lahat tayo. Hindi lang natin alam, hindi lang tayo aware kung gano'ng kadalas. Baka mamaya, ang angas-angas mo, akala mo okay na okay ka, nakakaano ka na pala, nakaka-offend ka na sa ibang kapatiran, sa mga gawin natin. So, dapat, tingnan din natin yung ating sarili. Di ba? So, kasi time's up na. Gusto kong makita natin to. Yung, meron akong mga in-repair na mga Proverbs, sa Proverbs 19, that fits dito sa lahat ng natin, mga pinag-usapan natin. Like for example, sa Proverbs 9:2, desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Si Korah, data ng Abiram, hindi nila inisip kung anong gagawin nila. Nagtuloy-tuloy agad sila sa balak nilang pagkontra. Kaya hindi nila naisip na habang ino-oppose nila si Moses, indirectly, yung nag-utos kay Moses, yung ino-oppose nila. Si Korah have a high position because he is a Levite. Espesyal ang tingin sa kanila ng Panginoon. These are my people. These are my inheritance. Ang sabi ng Panginoon sa mga Levites, I am your inheritance. I am your inheritance. How much assurance do you need? Diba? How much assurance do you need? Wealth attracts many friends, but even the closest friend of the poor person deserts them. Ito yung betrayal. Betrayal of friends. Kapag ka may pangangailangan sa iyo yung kaibigan mo,
kaibigan ka niya. Pero kung pansinin nyo, kapag ka medyo hindi ka na, ayon sa gusto natin, aaminin natin dapat na minsan user-friendly tayo. O ano kaya, friendly user. Nangyayari sa atin yan, no one's exempted sa ganyan. Especially kapag ina-cancel na yung isang tao na ginawa niya, gano'n. Doon distansya tayo. Teka. Diba best friend mo yun? Hindi naman masyado. Diba? Hindi, lagi mo kasama yan. Siya sunod sa akin. Hindi ako sumusunod sa kanya. Lumalayo tayo. Tinatabla tayo. Sa madaling sabi, many curry favor with a ruler, everyone is friend of one who gives gifts. Kapag ka may pakinabang sa'yo, lahat friendly sa'yo. Lahat lumalapit. The poor are shunned by all their relatives. Kapag ka mahirap ka, mahirap humanap ng kamag-anak. Pero nung umugad ka na, dumadami. Diba? Dumadami. Hindi ko pang mamayabang. Kasi nangyari sa amin. Nung hindi pa kami nakakatapos magkakapatid, iniwan kami ng tatay ko. Ang bahay namin, hindi nakatayo ng ganito. Nakatayo yung bahay namin na kagano. Wag kang mag-earthquake, Lord. Kasi kami lang ang casualty dito sa Santo Tomas. Kahoy eh. Diba? Wala kami kamag-anak mo. Wala kami kamag-anak. Aba, nung napunta na sa kanila si nanay, at himala, nakatapos kami lahat. Dumami ang kamag-anak namin. Nakalala kami. Oo nga pala, kasi. Parang kikinikilap mo talagang minsan pang pinabang mo kasi. Hindi siya kakilala eh. Diba? Nasaan ka ng bahasa sa tutumas hanggang dito, wala kami makain. Pero ganun talaga ang katotohanan. Dumadami yung kamag-anak mo kapag umaayos yung buhay. Hindi ko naman sinabi na pagdadamutan. Tumutulong pa rin eh. Hindi ko ma-prevent yung nanay ko na huwag tulungan. Pero laging pinapaalala tuloy ng mga kapatid ko. Saan kaya yun? Yung ano? Pero hindi mo na pwedeng sabihin kasi nangangailangan na sila at hindi rin matutuwa sa iyong Panginoon kung i-withhold mo yung tulong. Kasi sabi sa Bible na hindi ko pinasisiyahan yung mga tao nag-withhold ng tulong. Pero capable ka tumulong. So, tinutulong pa rin. Pero, ngayon, ang set ng, yung mindset ko is different now. Dati, hindi ko tutulungan yun. Kung hindi ako binago ng Panginoon, hindi ko sinuper-position yung sarili ko doon sa dating nangangailangan at ngayon nangangailangan sila. Ikaw na ngayon yung may kakayanan. Meron kaming relasyon ng Diyos. Nagsasalita. Yung lahat ng binasa ko, pinapaalala niya, di ba sabi ko, pinatutuwa ako yung tumutulong. Sorry, Lord. Magkano nga ba Gcash mo? Hindi na nakagalisan ko. Di ba? Nagtataka yung mga anak ko. Dati magpili ka naman. Yan talaga. Maraming mga nalihingi ng tulong. Meron din mga nananamantala. Bigla nagiging sweet sa'yo. Samantang dati pagka nakita ka sa kalye, nagpapasig din naman. Kung makita ka, iwasan sa kabilang kalye. Malaka, tawag ka pa sa lubo. Ngayon, maski anong iwas mo. Magkakasabi, kasing! Oo nga, mag-anak kita. Eto, good sense makes one slow to anger, and it is His glory to overlook an offense. Kapag tayo, sometimes we are in that position na tayo ang ito-offend. No? Nagagawan tayo ng masama ng ibang tao. Mga kapatid natin, kapitbahay, kapwa Kristiyano dito sa church. To overlook an offense is for our glory daw. To overlook. Huwag mo lang patulan. Actually, mahirap yan eh. Lalo pag nagdadrive ka. Sa kalye, nakikita ko yung lumalabas ang naturalesa. Lumalabas talaga si Robin paminsan-minsan. Pero mas mabilis na ngayon yung response ng Kristiyano model. Kasi magagalit ka, biglang ipapaalala sa'yo ng Panginoon, hindi yan ang tamang response. Pastor Del, biglang huhulas yung galit mo. Kaya, biglang bumabait ka. Ang gaan na ng kapit mo sa manibela. Biglang bumabait ka. Lord, yung kwarta ko, tersera na lang. Hindi na ako magalit.
Kinat ka, siya, naiihilang yan. Eto, a foolish child, si Absalom. Sino rito yung mahilig lumaban sa mami at daddy niya? Ha? Utusan. Alas 12 na eh. Kakain na tayo mamaya. Di ba? Bili ka ng kamatis. Eh kasi, yung nag-aaral, di ba? Yung gumagawa ng assignment. Si Absalom, ganun din. Ito, maaaring extreme mo, si Absalom kasi kinuditan niya yung tatay niya. Anuhan niya pa, gusto niyang i-assassinate. Yung tatay. So, maaaring extreme. Pero nung Old Testament, pagka suwail ka sa anak, yung anak ay suwail sa magulang, anong kabayaran? Anong kabayaran, kids? Papatayin. Paano kayo papatayin? Papatuloy kayo na isang bayanan. Hindi yung patay-patay agad. Maraming aray muna yun. Diba? Hanggang mamatay ka. Ganun ang verdict dati. Suwail ka. Hindi ka kailangan dito sa society na to. Bakit? Bakit ganun kalupit? Ang batas ng Panginoon. Kasi yung requirement niya perfect. Ang requirement niya perfect. Kaya ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kasi dapat perfect. Kanina habang nag-aawitan, nirecord ko sinundan ko yung sarili ko ng message. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Illustration of how much God can bear us in our filthiness. Tatanungin ko kayo ngayon. Kaya nyo yakapin yung mga yung mga baliw na dumi. Yung lalakad. Yung mga taong lasan. Hindi naliligo. Hindi nagpapalit ng damit, syempre. Hindi nagtututbrush. So palagay nyo, ano itsura yung son, ang tawag dito? Yung prodigal son. Akala nyo ganito itsura ng prodigal son? Ang itsura ng prodigal son is yung taong grasa. Nagpapakain siya ng kaning baboy. Sa baboy, kasalo niya yung mga baboy. Kasi nagugutom siya. Yung kaning baboy na pinakakain niya, yun din. Sa palagay niyo, sa sobrang hirap niya, nagtututbrush siya. Naliligo, papalit ng brief, damit. Walang ligo, days holy na yun. Anong ginawa ng tatay nung makita? Sa malayo pa nakita na ng tatay. Sino yung tatay? Nire-represent yung God. Ang layo pa nakita niya na yung prodigal son. Anong ginawa? Nanakbo. Niyakap. Tinalikan. Testingin natin. Mamaya, hanap tayo ng Ganon tayo ka-filthy nung matagpuan tayo ng Panginoon. Superposition. Hindi tayo yung malinis. Nung matagpuan tayo ng Panginoon, ganon tayo ka-rulit. Pero ang ginawa ng Panginoon, niyakap niya tayo. Kaya nyo? We should be very thankful. Dahil nung ganon tayo ka-rulit, niyakap tayo ng Panginoon. Tinanggap tayo. Tayo, physically ngayon, hindi natin kayang gawin sa isang marunong tao. Mas kamag-anak pa natin. Kapag nagawa na tayo ng napakaraming kamalian, yan ko na siya, wala na, give up na ako yan. Diba? Hindi na magbabago. Pero ang Panginoon, ang sabi, naku, gamitan to. Gamitan, singsingan, suotan ng panyapak, katayin yung pinatabang buya, magse-celebrate tayo. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin. Magse-celebrate tayo. Kasi He was dead and now He is alive. He was lost and now He was found. Hindi tayo malinis nung tayo. Nung natagpuan tayo. Ang good news, hindi pa rin tayo ganun kalinis. Malinis tayo outside. Pwede tayo yakapin ng katabi natin.
Pero ang katotohanan nito, marami pa kayong field. Yung buhay natin na dapat natin linisin. Hindi pa tayo complete. Hindi pa tayo perfect. We're still unfinished. So sa palagay nyo kaya, spiritually, ano ang itsura natin? Anong itsura mo? Anong itsura ng pastor nyo? Maski damitan nyo ako ng damitan ng pinakamagara, pampakoging damit, pabango, paliguan ng 10 beses bago mag-preach, i-bleach, itinin ang buhok, make-upan, lipstickan, sa pananaw lang ng tao, bubuti yung tingin sa akin. Pero maraming babaguhin pa rin sa ating lahat, including your pastor. So, anong dapat natin gawin? Kapag ka nagbabasa tayo ng Bible, huwag tayo maging self-righteous. Pag-aralan natin ng Bible, na superimpose natin, doon tayo sa offender side. Paminsan-minsan. Hindi ko sinabing palagi. Paminsan-minsan. Depende sa situation. Kaya hindi ko kinuha because the most betrayed person in the Bible is Jesus Christ. Kaso hindi ko pwedeng tanungin sa inyo kung saan nyo pinosisyon yung sarili nyo. Kung kayo ang betrayer o kayo yung offended person. Pagdating sa story ni Jesus Christ. Tayo yung offended. Automatically. Pero kung paano tayo makipagkapwa tao, most of the time we are offenders. And we're not just aware. We are not just aware how filthy we are still. Tinatanggalan pa tayo ng dumi ng Panginoon. Hayaan natin magpalinis tayo sa Panginoon. Hayaan yung ang Word of God, linisin tayo. Amen ba? Amen. So, nag-extra time na naman ako. Sorry, pero tayo muna ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Lord, maraming salamat sa pag-expose ng aming self-righteousness. Pag-expose, Panginoon, that we are still in a work in progress, Panginoon. Marapat lang, Panginoon, na pasalamatan ka namin sapagkat nagawa mo, Panginoon, na ayaw, dahil sa laki ng pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. Nung napakarumi pa namin, Lord, tinanggap mo na kaagad kami. So, pinagtsatsagaan mo pa kami, Panginoon, na unti-unting linisin, Panginoon, as much as na kaya lang namin, Panginoon, na i-allow, Panginoon, yung mga bagay na dapat baguhin. Pero ngayon, Lord, alam na namin, Panginoon, na marami pang dapat alisin sa aming mga buhay para makasunod sa iyo, Panginoon. So, hayaan mo, ilagay mo nga, Panginoon. I-allow yung Panginoon. I-accept your changes, Panginoon. Ilagay mo nga sa mga puso namin. Gawin mo nga yung mga puso namin, Panginoon. Malalambot na puso, hindi bricks. Hindi made of bricks, Panginoon. But clay, Panginoon. Let it be clay, Panginoon, ulit. At matutunan namin, Panginoon, na hayaan ka, Panginoon, to mold this according to your purpose. Salamat na po, Ama, Panginoon, muling tinataas ka namin sa aming kalagitnaan sapagkat you deserve our glory and honor. In Jesus' name, ito ang aming dalangin. Amen.